balat ng tupa. Yan po, andito na ulit tayo sa swimming pool. May dalawa akong kasamang maingay. Ano, palitan natin yung buhok mo. Yun, patatlo, ang aking bunso. Magkapit tayo ng buhok na tupa. Hindi pa sigurado kung bunso, yan. Hindi pa sure. Relax muna, okay. Ang galing mo ng jacket mo, dali. Minit. Okay na. Dito tayo sa San Jose. Di mo ba napapansin yung halaman na yan? Para siyang gising. Kita mo yung gising, di ba maraming ugat-ugat? Papa! Papa! Tingin mo na, ngiti mo na. Hello po. Hello! Sabi mo, hello po. Marius, tingin. Kaway, kaway muna. Ay, tuwan-tuwa eh. Pinangakuan ko ba naman kaninang umaga. Sabi ko pupunta kami ng San Jose. Di inaantay ako kaninang hapon. Ayan, tumuloy po kami ni Marius. Hello! Marius, sabi hello! Hello! Okay, syempre pag nagbibideo tayo, hindi mawala pang verse natin. So mga kapatid, share lang po. Nawa po may matutunan naman po ngayon tayo sa salita ng Panginoon. Verse po natin ngayon ay Roma 8 talatang 3. Buklatin nyo po ang inyong Biblia, napakahalaga na alam natin at nababasa natin, napapatunayan natin na talagang sinabi ng mga alagad ni Jesus. Kasi kung hindi natin mapapatunayan, hindi natin mababasa, ilang porsyento lang ang paniniwala mo. Sasabihin mo, si Gidoy lang ang nagsabi niyan. Pero kapag nabasa mo sa Bible, sasabihin mo, sinabi nga ng alagad ni Jesus. Kaya maganda yung narinig nyo sa akin, binasa nyo rin. Para sigurado na sinabi nga talaga. Okay, sa verse natin ay Roma 8:3. Sabi po doon, sabi ni Apostol Pablo, na siyang original na tinawag ng ating Panginoong Jesus. At saksi ang ibang mga alagad, sina Pedro, na tinawag po talaga si Apostol Pablo. Grabe nga sa karunungan siya, sabi ni Pedro. Pinasagana. Ang lalalim na mga paliwanag niya na matataling haga. Kasi grabe ang karunungan ng Panginoon sa kanya. Sabi doon ni Pablo sa Roma 8:3, basahin nyo na lang po ano. Sabi doon, ginawa ng Diyos ang hindi kayang gawin ng kautusan dahil sa kahinaan ng tao. So ibig sabihin, ang kautusan ng Diyos na ibinigay kay Moises, yung 10 utos at iba pa, ay walang kakayanan ang kautusan. Ang kautusan ay merong hindi kayang gawin. Kaya ang Diyos na lang ang gumawa, sabi ni Pablo. Kaya nga sabi dun sa Roma 8:3, ginawa ng Diyos ang hindi kayang gawin ng kautusan dahil sa kahinaan ng tao. Ang tao po ang tinutukoy, lahat ng tao mahina. Kasi ganito, binigay ng Diyos ang kautusan para gawing karapat-dapat sa paningin ng Diyos ang tao. Kailangan sundin ng tao ang kautusan ng Diyos para maging kalugod-lugod o katanggap-tanggap sa Diyos ang mga tao. Kaso ang sabi ni Pablo, ginawa ng Diyos ang hindi kayang gawin ng kautusan dahil sa kahinaan ng tao. Ibig sabihin, ang tao hindi niya kayang sundin ng perpekto o sapat o kompleto na pagsunod sa kautusan ay hindi kayang gawin ng tao. Kasi mahina ang tao, sabi doon ni Pablo. Marami lang nagyayabang minsan, ay kaya kong gawin ang kautusan, kaya kong sundin. Parang yung binatang mayaman na nagyabang sa Panginoon, ay nagawa ko na mula pagkabata. Pero ang totoo, hindi. Sinungaling lang po yung binata. Marami pong kagaya ng binatang iyon na gayon ang kaisipan. Pero po, ang totoo mga kapatid, sabi doon ni Pablo sa Roma 8:3, ginawa ng Diyos ang hindi kayang gawin ng kautusan. Tanong, ano ang hindi kayang gawin ng kautusan? Dapat alam natin to. Kasi ang kautusan, hindi kanya kayang hikayatin na sundin siya. Bagamat sinusunod mo siya,
nilalabag mo pa rin siya. Kagaya ng ibigin mo ang iyong ama at ina. So, lahat po ng tao hindi kayang magmahal sa kanyang ama at ina. So, reject na kaagad. Lahat po dumaan sa pagkabata, pag inuutusan na naglalaro, kinagagalitan ng magulang kung ano-anong nasa isip niya ng mga pangit na salita. Nagdadabog. So, hindi po yung pagmamahal. Reject na kaagad. Kaya nga, ang Diyos na lang ang gumawa sa hindi kayang gawin ng kautusan. Kasi hindi kayang gawin ng kautusan na gawing perpekto ang tao sa paningin ng Diyos. Naging makasalanan pa nga ang tao dahil sa kautusan. Kung mababasa nyo po kasi ang kautusan hindi ka kayang pabanalin. Hindi po kayang bigyan ng buhay na walang hanggan ng kautusan ng Diyos ang tao. Hindi rin kayang pabanalin ng kautusan ang tao. Kasi ang kautusan banal. Bawal mangalunya. Huwag kang mangangalunya. Ibigin mo ang iyong ama't ina. Puro banal. Ang tao mahina. Tao, ang tinutukoy na mahina. Kung Seventh Day Adventist ka, tao ka rin. Mahina ka, makasalanan ka. Kung born again ka, tao ka pa rin. Mahina ka, makasalanan ka. Kasi, sabi dun sa Roma 8:3, ginawa ng Diyos ang hindi kayang gawin ng kautusan. Dahil sa kahinaan ng tao. Ang ibig po sabihin ni Pablo, kung ididiretso doon, Roma 8:3, ginawa ng Diyos ang hindi kayang gawin ng kautusan dahil sa kahinaan ng tao. Isinugo niya ang sarili niyang anak sa anyo ng taong makasalanan. Tingnan natin. Ang sabi nun ni Pablo, isinugo ng Diyos ang sarili niyang anak sa anyo ng taong makasalanan. So, ang tao po ay makasalanan. At nag-anyong tao si Jesus na hindi makasalanan na banal. Yun po ang ginawa ng Diyos kasi ang kautusan hindi kayang pabanalin ang tao. Hindi kayang bigyan ng kautusan ang tao ng buhay na walang hanggan. Ang nangyayari, pinaparatangan pa ng kautusan ang tao na makasalanan. Mababasa po sa Roma 3:19, ang trabaho ng kautusan ipamukha sa tao na siya'y nagkasala. Yan na lang po ang trabaho ng kautusan. At sinabi din ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians 3 talatang 6-7, ang kautusan ay pumapatay. Ibig sabihin, hindi ka kayang iligtas ng kautusan. Pag lumapit ka sa kautusan at sinunod mo siya, sasabihin sa iyo ng kautusan, makasalanan ka. Dapat kang parusahan. Kaya nga, ang buhay lang talaga ay si Jesus lang ang kayang magbigay ng buhay sa tao na makasalanan. Kaya nga, ginawa ng Diyos ang hindi kayang gawin ng kautusan. Dahil sa kahinaan ng tao, isinugo niya ang sarili niyang anak sa anyo ng taong makasalanan upang pauwiin ang kasalanan. At sa gayon, hinatulan na ng Diyos ang kasalanan na umaalipin sa tao. So, hindi na po tayo alipin ng kasalanan. Bayad na po kasi ang kasalanan. Hinatulan na po ng Diyos ang kasalanan, pinarusahan na niya. Ginawa na ng Diyos na banal ang tao kasi hindi kayang pabanalin ng kautusan ng tao. Sa pamamagitan lang po ng dugo ni Kristo nung bayaran ni Jesus lahat ng kasalanan ng buong mundo. Kaya nga, ang mensahe ngayon ng Diyos, pinabanal ka na ni Jesus. Si Jesus ang nagpapabanal sa tao. Dapat maintindihan natin to. Kaya nga, sabi ni Pablo sa Galatia 5, talatang 4-5, yung sino mang tao na naghahangad na maging banal o maging matuwid o maging karapat-dapat sa pamamagitan ng pagtupad pa rin sa kautusan, ay inihiwalay niya ang kanyang sarili kay Kristo Jesus. At tinanggihan pa niya yung kagandahang loob ng Diyos. Biro mo yung taong gustong maging banal sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagtupad sa kautusan, inihiwalay mo yung sarili mo kay Kristo. Mababasa po sa Galatia 5:4-5. Kaya napakahalaga, tanggapin na po natin na si Jesus na nagpabanal sa atin. Hindi po ang kautusan. Kaya dahil po sa dugo ni Jesus, banal na tayo, malinis na, nagawa na ng Diyos na gawing banal ang tao sa paningin niya dahil sa dugo ni Kristo. Hindi po dahil sa kautusan. Kasi sabi ni Pablo sa Roma 8:3, ginawa ng Diyos ang hindi kayang gawin ng kautusan. Ang kautusan walang kayang gawin na pabanalin ng tao. Yun ang ibig sabihin nun. Kaya nga ibinaba ng Diyos si Jesus sa anyo ng taong makasalanan
upang pawiin ang kasalanan, upang alisin sa mata ng Diyos ang kasalanan, maipatawad at maging malinis ang tao nang dahil sa dugo ni Kristo, hindi na dahil sa pagsunod sa kautusan. Kasi ang tao mahina, hindi kayang sumunod. Sabi nga sa sa Santiago 2:10, kapag nilabag mo ang isang kautusan, ibig sabihin nakagawa ka lang ng isang kasalanan. Santiago 2:10, basahin nyo po. Alam na alam to ng mga kaibigan nating Sabadista. Santiago 2:10, sabi doon, kapag nilabag mo ang isa sa kautusan, nilabag mo na ang buong kautusan. So ibig sabihin, nilabag na po ng lahat ng tao ang buong kautusan. Kasi nakalabag na tayo ng isa. Sa maniwala tayo sa hindi, nakalabag na tayo ng isa. Lahat po kasi nagkasala. Roma 3:23. Kaya mga kapatid, naman po may natutunan kayo ngayon sa mensahe ng Panginoon. Uulitin ko, sabi ni Pablo sa Roma 8:3, ginawa ng Diyos ang hindi kayang gawin ng kautusan. Ang Diyos na po ang gumawa sa hindi kayang gawin ng kautusan niya. Kasi ang kautusan ng Diyos binigay para maging kalugod-lugod sa paningin niya ang susunod sa kautusan. Napasunod ba ng kautusan lahat ng tao? Hindi. Lahat ng tao lumabag. Kaya nga ang sabi doon, ginawa ng Diyos ang hindi kayang gawin ng kautusan dahil sa kahinaan ng tao. So ang tao mahina. Kaya aminin natin mahina ang tao. Pero dahil nilinis tayo ni Jesus, pinabanal na tayo, kalugod-lugod na tayo sa paningin ng Diyos. Malinis na tayo, banal na tayo, niligtas na tayo. Perpekto na po tayo sa paningin ng Diyos dahil po sa dugo ni Kristo. Ang kailangan na lang malaman mo at mapaniwalaan mo. Anyway, salamat po at kung kayo po ay na-bless, share nyo po, like, at kung hindi pa kayo nakafollow, follow nyo po. At ang dami po nating video na mapapakinggan, nagpapaliwanag po tayo ng tamang mensahe ng Panginoon, ng mga verse sa Biblia. Kasi madalas tamad na po ang mga tao magbasa ng Bible. Kaya napakahalaga na nakikinig tayo. Maraming salamat po. At yan po ang aking pinsan na aking kakambal. Yan nyo po. Tingnan nyo kung bakit ko po yung kakambal. Hap yan. Yan. Si Hap saka ano. Kitang-kita na rin po ang ating noo. Parihas po ang noo. Kaya magkakambal kami. Si Insan Mario. At ang aking anak, tuwan-tuwa naman eh. Hello, Kuya Akero. Oh, hello muna kayo. Marios. Pastor Marios, hello muna. Okay po, nawa po may natutunan kayo. Ang Diyos na po ang gumawa sa hindi kayang gawin ng kautusan. Kasi nga ang kautusan hindi kaya magbigay ng buhay na walang hanggan sa tao. Kamatayan ang binibigay niya sa tao. Pero si Jesus, ang binibigay niya, buhay na walang hanggan. Kasi siya nga ang tumubos sa iyo. Mababasa sa Roma 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So lahat ng nagkasala, magbabayad ng kamatayan. Ibig sabihin patay tayo dahil naglabag sa kautusan. Ang karugtong nun, ngunit yung libreng bigay o kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. So si Jesus po ang nagbigay sa atin ng buhay. Ang Diyos po, galing po sa Diyos yan kasi utos ng Diyos na bayaran tayo. Kaya nga ang kautusan, pumapatay. Hindi kayang magbigay ng buhay na walang hanggan ng kautusan. Hindi po niya kaya magbigay ng buhay na walang hanggan sa tao. Hindi rin niya kayang pabanalin ng tao. Pero yung dugo ni Jesus, kayang pabanalin ang tao. At nagawa na po ni Jesus. Ang kailangan na lang malaman at mapaniwalaan mga kapatid. Sabi nga sa Roma 3:21 hanggang 24, kung nakakapagbigay buhay sana ang kautusan, hindi na sana binigay si Jesus. Di ba? Pero ayon sa nasusulat, lahat ng tao alipin ng kasalanan. Ibig sabihin, lahat makasalanan. Kaya salamat talaga lagi kay Jesus. Kay Jesus lang ang papuri. Siya yung nagbigay sa atin ng buhay. Kasi lahat ng pagkakasala natin, lahat na paglabag natin sa kautusan, lahat, walang itinra, bayad na ni Jesus. Sa maniwala tayo sa hindi, bayad na ni Jesus. Sabi nga sa Hebreo 10:10, minsan lang mamatay si Jesus, sapat na yun para pabanalin ang sumasampalataya magpakailanman. Kaya sa mga nagdududa na hindi sapat ng isang beses na pagbayad ni Jesus, yung mga yan ay walang kaligtasan, walang katiyakan ang kaligtasan. At yung mga ayaw maniwala, kawawa yung pagharap sa Panginoon. Kaya hinihikayat ko po kayo na maniwala na po kay Jesus. Maraming salamat po. God bless you po.